Pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa Isaiah 41 verse 10, and I will be reading from New International Version Bible. And it says here, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Yung title po ng message ni Lord today is Sustentong Tapat, Maaasahan, Hindi Mauubusan. Sustentong Sapat, maaasahan, hindi mauubusan. Si Paulo Contis, na isang sikat na aktor at komedyan, ay napabalita 2 years ago na di umano ay nagkulang siya sa pagsusustento sa kanyang mga anak. Meron siyang 3 anak na babae, 2 sa una niyang asawa na si Lian Paz, na membro ng EB Babes ng Itbulaga. And then another daughter sa actress na si LJ Reyes. So 3 ang anak niyang babae. Kaya lang siya po ay napabalita, and according to the headline ng GMA News published last January 27, 2023, that Paulo Contis admitted that he does not provide child support for his daughters. May mga tatay or nanay na nagkukulang ng sustento sa mga anak. Alam niyo po, sa batas natin, under the Family Code of the Philippines, kapag kang mag-asawa ay naghiwalay po, ay hindi po natitigil ang kanilang obligasyon sa kanilang mga anak. Obligado po sila under our law na magsustento sa pangangailangan ng kanilang mga anak, both father and the mother. Kailangan po nilang suportahan yung edukasyon, pagkain, damit, transportation, medical needs, and other needs noong bata hanggang tumungtong siya sa legal na edad, 18 years old. Pero kahit pa lumampas siya ng 18, pag nag-aaral pa siya ng college, pwede pa rin pong ipagpatuloy yung pagsustento. Yun nga lang ay kailangan niya ng mag-file ng court case para ma-approve po ito. The point is, ang mga magulang kahit pahiwalay ay hindi natitigil ang obligasyon nila sa pagsuporta or pagsustento sa mga anak po nila. May nakausap po ako, I think last month, a couple of weeks ago. This is a true story. May dinalaw kami ni Pastora JB, and siya po'y babae at meron siyang isang anak, kaya lang nakatira din sa kanya ang 4 niyang pamangkin. At nag-share siya na nahihirapan siya dahil yung kanyang mga pamangkin, anak yun ng kanyang kapatid na lalaki. Pero hindi sapat ang sinusustento ng kanyang kapatid po, kaya sila nahihirapan. Alam niyo po, mayroon talagang mga magulang na kulang sa responsibility, kulang sa pagsustento or pagsuporta sa mga anak. Pero marami rin pong mga magulang, di po ba, na sila po'y responsable sa pagsustento sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Meron pong mga magulang na talagang masisipag, nagtsatsaga para maipagkaloob ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero ang katotohanan po, mga kapatid, pakinggan nyo ito. Gaano man karesponsable ang tao, gaano man kasipag ang mga magulang, gaano man kabuti ang mga magulang, hindi pa rin po magiging sapat ang kanyang sustento para sa kanyang mga anak. Sapagkat tayong mga tao, mga magulang, may edad man or bagong mga magulang, lahat ng tao, hindi sasapat ang ating sustento or tulong sa pamilya natin sapagkat ang tao po'y may limitasyon. Ang tao'y may hangganan. Ang tao ay napapagod, ang tao ay namamatay, ang tao ay nauubusan. At nag-iisa lamang ang tangi nating mapagkakatiwalaan ng makapagsustento na sa atin. Ang ating buhay na Diyos ang bukod tanging makapagbibigay ng sustentong sapat, maaasahan, hindi mauubusan. Ang Diyos lamang pong makakapagbigay nito sa atin. Yung sustentong sapat, maaasahan, hindi mauubusan, siya lamang po ang makapagbibigay. Sa passage natin this afternoon, sa Isaiah 41 verse 10, ang sabi po dito, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you." And then look at the promise of God. Sabi niya, "I will uphold you with my righteous right hand." Now, the Hebrew word, sa original na pagkasulat po ng Biblia, ng Old Testament sa Hebrew, ang Hebrew word for the English word uphold is tamak. Nang ibig sabihin ng tamak is to sustain, to hold up, to maintain, to help, to support. Ito po ang ibig sabihin ng tamak or uphold, is para mabigyan ng suporta, matulungan, masuportahan, masustentuhan
So, ito po ang same word na ginamit nung si Moses ay napagod yung kanyang kamay sa kakataas sa prayer. Look at Exodus chapter 17 verse 12. When Moses' hands grow tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on the one side, one or on the other, so that his hands remained steady till sunset. So si Moses po, dahil kailangan niyang mag-pray para manalo ang bayang Israel, si Joshua nakikipaglaban at ang army ng Israel against the Amalekites sa baba ng bundok. Pero ang sikreto, ang susi para manalo ang bayang Israel ay yung prayer ni Moses. Kailangan niyang laging nakataas ang kamay sa prayer. Pero napagod po si Moses kasi maghapon yung laban. Kaya ang ginawa ni Aaron at ni Hur, pinaupo si Moses sa bato at magkabilaan sila, tinulungan si Moses. Ang sabi diyan, Aaron and Hur held his hands up. Now the word held is the Hebrew word tamak, which means sustain, to support, sustento, pagtulong, pag-alalay, pagkakalso, pagsuporta. Yan ang ibig sabihin. Kaya ang mga Israelita ay nanalo on that day dahil hindi nanghina si Moses dahil sa sustento or suporta na ipinagkaloob ni Aaron and ni Hur. Now sa passage po natin sa Isaiah, dito sa book of Isaiah po, ang mga Israelita po ay natutukso na sila na umasa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Babylonians para sa support nila, para sa sustento nila. Sapagkat 70 years po silang nakatira sa Babylon. Remember, sila po'y tinangay. Most of them sa Judah, tinangay sila sa Babylonia. At ang mga tao doon, akala nila ay kinalimutan na sila ng Diyos. Kaya yung iba sa kanila po'y natutukso na sumamba na rin sa mga Diyos-Diyosan. At dahil pinipilit din po talaga sila na yakapin ang pananampalatayang Babylonians. At ang main God, na hindi tunay na Diyos, ng mga Babylonians ay si Bel and yung anak niya kuno na si Nebo. And we can see this in Isaiah 46 verse 1 and 2. Ang sabi dito, Bel bows down, Nebo stoops low. So si Bel, yan po ang pinaka-Diyos ng mga Babylonians or sa Iraq po, no? Chief God nila yan. Pero again po, hindi yan totoong Diyos kasi ang rebulto niya ay yumuyuko. Bel bows down. And Nebo, yung anak niyang si Nebo, na Diyos-Diyosan din po, stoops low. Ibig sabihin ng stoops, nadadapa po, no? Yung nauna yung mukha, gumaganon. Okay? So si Nebo. So you see, hindi sila tunay na Diyos, yung mga rebulto na ito. They took, sabi po dito, let me continue reading, their idols are borne by beasts of burden. The images that are carried about are burdensome, a burden for the weary. They stoop and bow down together, unable to rescue the burden. They themselves go off into captivity. So you see, yung mga Diyos-Diyosan ng Babylonia ay walang kapangyarihan. Hindi sila totoo sapagkat sila ay natutumba. Sila pa ang tinutulungan. Sila ang inaalalayan. Sila pa ang buhat-buhat ng mga tao. So ibig sabihin po nito, number one, that the gods of this world could not sustain us. Ang mga rebulto, ang mga Diyos-Diyosan sa mundo na ito, hindi makakapag-sustain sa atin kasi wala silang kapangyarihan, hindi sila tunay na Diyos. Wala silang buhay, sila po'y likha lang ng mga tao, gawa sila ng kamay ng mga tao. Look at Isaiah 46 verse 5 to 7. With whom will you compare me or count me equal? To whom will you liken me that we may be compared? Verse 6. Some pour out gold from their bags and weigh out silver on the scales. They have a goldsmith to make it into a god, and they bow down and worship it. So ang ginagawa ng mga tao, inipon nila yung mga gintot pilak nila, at ito'y kanilang pinapagawang rebulto. Nag-hire sila ng mga manglililok, mga goldsmith, at mga panday para gawing rebulto yung kanilang mga makahaling ginto at pilak po, ano. Pero ang sabi dito verse 7, they lift it to their shoulders. So yung ginawa nilang rebulto na sinasamba nila, na ginagawa nilang Diyos nila, ay hindi naman talaga tunay na Diyos. Gawa lang nila yon. Kaya nga, kailangan pa nilang buhatin ito ng kanilang balikat. Look at verse 7. They lift it to their shoulders and carry it. They set it up in its place, and there it stands. Nilalagay sa altar, nilalagay sa karo, nandyan lang, nakatayo. Hindi makakakilos dahil walang buhay ang mga rebulto na ito. Walang kapangyarihan ang mga ito. From that spot, it cannot move.
Lipat lang po ito kapag ito'y binuhat ng tao, pag nilipat-lipat yung kanyang altar or yung kanyang karo. And then, even though someone cries out to it, it cannot answer. You see, hindi makakasustain ang mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, kahit anong iyak mo at luha. At pagsigaw mo na tulungan ka ng mga Diyos-Diyosan ng mga ribulto na ito, ay hindi ito makakarinig sapagkat, yes, meron silang tenga, ginawan sila ng tenga nung gumawa sa kanila na tao din, pero walang pandinig, hindi makakarinig. May mata ito, pero hindi nakakakita dahil ito'y mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. It cannot save them from their troubles. So, hindi siya makakasustento, hindi makakatulong yung gods of this world. So, mga kapatid, alam niyo po ang mundo natin puno ng mga pagsamba, pananampalataya na maling-mali. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga ribulto, hindi lang naman sa bansa natin, sa iba't ibang bansa po, ang daming mga ribulto, ang daming mga nilikha ng tao, iba-iba ang wangis, iba-iba ang mga nilalang, hindi lang tao ang ginagawang Diyos, pati mga hayop, ginagawa ng larawan para sambahin. At lahat po ng ito ay hindi makakapag-sustain, hindi makakatulong sa atin dahil wala silang kapangyarihan po. Ako po ay sa isla, maliit na isla lumaki, Ubay Island, Tubigon, Bohol. Ma-share ko lang po na ang santo namin doon ay si San Jose, the worker. San Jose the worker, yung carpenter. At meron po siyang hawak na tungkod. Okay? Dahil yun ang ribultong pagkagawa sa kanya. Pero one day, nataranta kami sa isla namin kasi ninakaw yung tungkod ni Senyor San Jose. Okay? At you see, walang kapangyarihan ang ribulto, ang santo, ang ginagawa naming Diyos, walang kapangyarihan ni hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili doon sa nagnakaw ng tungkod niya. At kailangan pa namin siyang tulungan para hanapin kung nasaan ang tungkod niya. So ang mga ribulto ay walang kapangyarihan para isustain tayo. Ang mga tao lang ang nagbubulag-bulagan, nagmamaang-maangan, na kahit alam nilang walang buhay ang mga ito, pero pilit pa rin nilang ipinagpapatuloy ang maling pananampalataya. The gods of this world could not sustain us. So that was in my island, hometown. Doon ako lumaki, Senyor San Jose. Lumipat ako ng tirahan. Napunta ako dito sa city na ito. Alam niyo po kung sinong patron? Ganon pa din. Senyor San Jose. Kaya nga ang city natin, ang pangalan ay City of San Jose del Monte, meaning Saint Joseph of the Mountain. Del Monte means mountain. San Jose, Saint Joseph. So, pagpunta ka doon sa lumang munisipyo, nandun ang simbahan, nandun din yung ribulto. So, sa isla ako lumaki, San Jose, Saint Joseph, si Joseph. Dito sa city na ito, si Joseph pa rin. At yung tatay ko ay si Joseph. Abay, baka magiging santo na ba ako nito? Kahit saan ata ako sinusundan ako nitong si Joseph. Pero the point is, napakarami pong mga ribulto na ginawa ang mga tao. Kaya hindi lang naman sa pananampalatayang Katolisismo. Ang dami pong ribulto, Buddhism, Shintoism. Ang daming ribulto ang mga tao na ginagawa at yun ang kanilang sinasamba. But these gods, the gods of this world, could not sustain us dahil wala silang buhay, wala silang kapangyarihan, hindi sila totoo. Nag-iisa lang ang tunay at buhay na Diyos at siya ay hindi nakikita at ayaw niyang magpagawa ng ribulto. Ayaw niyang magpagawa ng larawan. Pangalawa, the governments of this world could not sustain us. Hindi lang po ang mga gods, pati ang governments ay hindi rin po makapag-sustain sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Nakakalungkot na yung ibang tao, ang kanila bang tila pag-asa ay sa gobyerno na lang. Pero ang sabi ng salita ng Diyos in Psalm 146 verse 3, do not put your trust in princes or in kings, in human beings who cannot save. And according to contemporary English version, you cannot depend on anyone, not even a great leader. So wag daw po sa mga presidente, wag sa mga hari, wag sa mga pinuno ng ating bansa magtiwala, wag sa gobyerno magtiwala. Although ang gobyerno ay itinatag ng Diyos para pangunahan tayo, makapamuhay ng mapayapa. Pero ang gobyerno din po ay umaasa sa Diyos
na ang Diyos ang mag-sustain sa ating government. When you read Colossians chapter 1, verse 16, lahat ng bagay, all things were made by our Lord Jesus Christ, including visible and invisible things, powers, authorities, governments, lahat po yan ang Panginoon ang lumikha at lahat yan ay nakasandal, umaasa sa Panginoong Jesus na i-sustain pati ang gobyerno. Nakakalungkot nang ang mga tao ay kinakalimutan ang Panginoon na siyang nag-sustain sa lahat at ang pagtitiwala ay nandun na sa government, nandun na sa mga namumuno sa atin, nandun na sa ayuda na binibigay ng gobyerno. Kahit gaano pa kaganda at kalaki ang ibibigay na programa, ayuda ng government, hindi pa rin ito makakapagsustento sa tunay na pangangailangan ng mga tao. Ang gobyerno, ang dami ng programang nadidikha. Andyan ang 4Ps or ang The Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Andyan ang IX ng DSWD or Assistance for Individuals in a Crisis Situation. Ang dami mga programa na kung saan ang gobyerno namimigay ng ayuda, kaliwat kanan, ang pamimigay, pamumudmod ng tulong sa ating mamamayan. Pero ang mga tao ay nangangailangan pa rin, naghahanap pa rin, nagdidiman pa rin. Saan ang flood control budget? Saan ang ayuda ng gobyerno? Kahit anong husay ng gobyerno, kahit gaano kayaman ang gobyerno, hindi makakapag-sustain ang government sa pangangailangan nating mga tao. Kasi ulitin ko po, maging ang gobyerno ay umaasa din sa ating Panginoong Diyos na i-sustain sila. So the governments of this world could not sustain us. Thirdly, the geniuses of this world could not sustain us. Yung mga matatalinong tao rin po hindi makapag-sustain sa ating tunay na mga pangangailangan. Isaiah 29 verse 14, the wisdom of the wise will perish, the intelligence of the intelligent will vanish. So kahit po ang dami ng mga naimbento, ng mga brilliant minds natin, mga geniuses natin, ang dami ng mga naimbento, yung ilaw, yung internet, at meron pang nagpaplano na titiras sa planet Mars. Ang dami ng invention ng tao, both sa taas, sa himpapawid, sa ilalim, sa karagatan, ay ginagawa ng matatalinong tao para matulungan tayo na ma-provide yung better life. Pero hanggang ngayon po, gaano man katalino ang tao, tayo pa rin po ay naghahanap pa rin, nagkukulang pa rin. Hindi pa rin sapat ang naibibigay ng mga matatalinong tao sa atin. Amen. Hindi sapat. Gaano man katalino ang tao, ano mang invention niya, ang tao ay pinagkukulang pa rin. Pinagkukulang pa rin. Sapagkat ang Panginoong Diyos lamang ang makapagkakaloob sa atin ito. Sabi dito sa Isaiah 29 verse 14, the wisdom of the wise will perish, the intelligence of the intelligent will vanish. So, wag tayong magtiwala sa mga matatalino dahil hindi yan makakapag-sustain sa atin. Alam niyo po kung kanino tayo magtiwala at sino lang ang makakapag-sustento sa atin? Jesus Christ is the only one who could sustain our needs. He could sustain us. Si Jesus Christ lang po ang bukod tangi. He's the only one who could sustain us. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang Diyos. Siya lamang ang ating Diyos. Siya lang ang tunay na Diyos sa buong universe. Wala nang ibang Diyos. Nag-iisa lamang siya. At siya ang nagsusustain sa lahat ng bagay. Isaiah 41 verse 10, ang sabi ng ating Panginoon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you, sustain you. Uphold means tamak sa Hebrew, sustain. I will sustain you with my righteous right hand. Nung sinabi ng Panginoong Diyos ni Yahweh that I will sustain you with my righteous right hand, dalawa po ang meaning nito. Una, ang una agad pumapasok sa isip natin na isusustain tayo ni Yahweh sa kanyang kanang kamay. Ay, wala pong mali doon. But also you have to understand na ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos dito na I will uphold you, I will sustain you with my righteous right hand. We need to question. We need to ask, who is God's righteous right hand? Sino ang nasa right hand ni Yahweh at sino ang righteous na right hand ni Yahweh? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He is the righteous Son of God and He is in the right hand of the Father. Hebrews chapter 1 verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Si Jesus Christ, siya ang ating buhay na Diyos. Siya ang exact representation. Lahat ng mayroon si Yahweh ay na kay Jesus Christ. Siya ang exact representation, character siya. Wala siyang pagkakaiba. Parang nanalamin ang Panginoon sa kanyang anak. Parehas na parehas po sila. And He is the exact representation of His being.
sustaining all things by His powerful word. Si Jesus Christ, the Son. Sino daw po nagsusustain sa lahat ng bagay, both invisible and visible? Si Jesus Christ, sustaining all things by His powerful word. So si Jesus Christ lang po ang makapag-sustain sa lahat ng pangangailangan ng tao, sa lahat ng pangangailangan ng sanlibutan, ng buong universe. By His word, sa salita ng Panginoong Jesus, nalikha ang anumang nalikha. Remember in Genesis chapter 1, si Jesus Christ po ang nagsalita doon, let there be light. The eternal word proclaims, let there be light, and there was light. Napaka makapangyarihan ng salita ng Panginoong Jesus na lahat ng kanyang sasabihin ay mapangyayari. Dahil powerful ang kanyang salita. Kaya nga nung nagkatawang tao po siya, ang lakas ng bagyo, nasa bangka sila, ginising siya ng mga disciples niya dahil natatakot sila. Ang Panginoon ay kanyang hinarap ang bagyo at sabi niya, be still! Tumigil ka. At bigla po, agad-agad, tumigil ang bagyo dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Si Lazarus namatay na, inilibing na, 4 na araw nang nasa libingan, nangangamoy na. Pero sabi ng Panginoon, buksan ang kanyang libingan. Binuksan yung kanyang nicho. At nagsalita lang ang Panginoon, Lazarus, come out! And si Lazarus po ay bumangon mula sa libingan. Yung patay, nabuhay, nagkaroon ng buhay because of the Lord Jesus' powerful word. So makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Siya nag-sustain sa lahat ng bagay. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit ang universe, dito na lang sa planeta natin, yung solar system natin, ay perfect yung revolution ng Earth around the Sun. Hindi nagbabago po, no? Kasi konting adjustment lang. Pag mapalayo lang ng konti yung ikot ng Earth sa Sun, mamatay tayo sa lamig po. Lahat tayo magyeyelo. Pag dumistansya lang ng konti ang Earth sa Sun, mamamatay tayo sobrang lamig. Pag umabanti naman konti, palapit sa Sun, masusunog din tayong lahat. So for many years, ang Earth ay umiikot perfectly. Hindi nagbabago. Nasusustain. Bakit? Because of the powerful word of the Lord Jesus Christ. Sinabi lang niya, magkaroon ng Earth, magkaroon ng mga firmament sa sky, magkaroon ng mga tala, mga bituin, moons, and planets, and galaxies. Lahat po ito'y nangyari. At sa command ni Lord na manatili kayong ganyan, perfect ang pag-ikot, perfect na po. Kaya po, ay nagpapatuloy ang buhay at ang creation na susustain. And remember, pagdating ng Panginoong Jesus, babagsak ang lahat, mapaparam, masisira ang lahat dahil din po sa isang salita lang ng Panginoon. Sa salita niya, by His word, nalikha ang lahat. Pagbalik niya, habang hindi pa siya bumabalik, by the way, nasustain lahat. Walang nasira sa nilikha niya. Yung Earth, nandyan pa rin. Ang mga planeta, nandyan pa rin. Ang solar system, galaxies, nandyan pa rin. Ang universe, nandyan pa rin. Kahit sinisira ng tao, pero hindi niya masisira ang gawa ng Diyos dahil ang Panginoon ang nagsustain. But when the Lord comes, pag siya'y bumalik na, isang salita lang niya, lahat po'y mawawasak, lahat masisira. So kaya nga, pag sa second coming ni Lord, yung araw ay pupulang-pula, babagsak ang mga bituin, ang moon, so lahat po masisira, ang mundo masisira, lahat po ito by His word. So siya nag-sustain sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang tunay na Diyos na manilikha. He sustained all things. All things, sinustain niya. Colossians 1 verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Kay Jesus Christ, nasusustain lahat ng bagay. Pag wala si Jesus Christ, pag maidlip lang saglit ang Panginoon, wasak-wasak na po ang universe. Pero bakit nasustain? Kasi ang Panginoong Jesus, hindi natutulog, hindi siya napapagod, hindi siya napupuyat. He is our Almighty God. Wala siyang katulad. Siya lamang ang bukod-tanging Diyos, makapangyarihan sa lahat. So, He sustained everything. Sa atin po ng mga mananampalataya, He sustained our strength. Our strength is being sustained. Kapag nagsiserve tayo kay Lord, ay nagpapadala siya, nagbibigay siya ng sustento, ng kalakasang espiritual. Look at Psalm 29 verse 10, the Lord gives strength to His people. Yung mga nagsiserve kay Lord, yung mga sumasamba sa Panginoon, ang pinapalakas, ang sinusustentuhan ng kalakasan ng Panginoong Jesus. Isaiah 40 verse 29 to 31, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and a young man stumble and fall. Verse 31, but those who hope or those who serve the Lord will renew their strength.
They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So lahat daw pong umaasa kay Lord, lahat na nagsiserve sa Panginoon, nagwo-worship sa Panginoon, nare-renew ang kanilang strength. So ang sikreto mga kapatid, para tayo po ay masustentuhan ng lakas. Kasi kailangan natin ng sustento, ng kalakasan espiritual. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos, napapagod din po sa pagmi-ministry. Nakakapagod po, nakaka-drain din ang punta doon, Bible study dito, paghayo dito, evangelism doon, pangangaral dito, pagtulong, pag-pray. Nakakapagod din po. Pero bakit nakakapagpatuloy? Bakit nakakatayo? Bakit ang gawain ni Lord ay hindi tumitigil? Dahil po ito sa lakas na kaloob ng Panginoon. Siya kasi nagsusustain. He will renew our strength. So mga kapatid, para masustain ang strength natin, we need to serve God. Paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos. Yung iba gusto lang makatanggap ng lakas, kaya nagpipray, Panginoon, palakasin niyo ako. Ang tanong, bakit ka naman palalakasin ni Lord? Ginagamit mo lang yung lakas mo sa pansariling kaparaanan, ginagamit mo lang yung lakas mo sa pagpapayaman, ginagamit mo lang yung lakas mo sa trabaho mo para kumita ka, at walang bahagi ang Panginoon sa buhay mo. Hindi nagagamit ang lakas mo sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. So bakit ka naman sususintunan ni Lord? Bakit ka naman isustain niya? Bakit ka naman niya palalakasin araw-araw kung hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon? Hindi po ba kaya maling-mali yung mga nagpipray, Lord, bigyan niyo ako ng lakas today. Ba't ka palalakasin kung magnanakaw ka lang? Ba't ka palalakasin kung mambababae ka lang? Di po ba? Na-realize niyo po yun, mga kapatid? Ang pinapalakas ni Lord, yung mga nagsiserve sa Kanya. Yung nagwo-worship sa Kanya. Kaya pag you worship God, you serve God, maulan man o maaraw, ay makakatayo ka, hindi ka mapapagod. Dahil isustain ka ni Lord. Wala pa akong naalala na gawain na Sunday na hindi ako nakarating dahil sa hindi makabangon o dahil sa may problema o may sakit. Alam nyo, lahat naman po tayo na tinatamaan din po ng sakit, hindi tayo Superman. Hindi tayo bato na walang pakiramdam, no? May physical life tayo. So nagkakasakit din po tayo, pinanghihinaan din tayo. But when you serve the Lord, magugulat ka na lang po. Pag araw na ng pagsamba, oras na ng gawain, para kang nakukuryente. Lumakas ako bigla. So, si Lord kasi nagpapalakas sa'yo. Kasi magsiserve ka, mag-worship ka. Pero yung mga walang plano mag-serve, kahit walang sakit, iniisip agad, may sakit ako ngayon Hindi mo na ako sasamba. Kasi masama pakiramdam ko. Ayun, maya-maya, sumama ang pakiramdam mo. Kasi ayaw mo mag-serve kay Lord. Pero try serving the Lord. Serve God with all your heart. Kahit may lagnat, kahit ang taas ng lagnat mo, I will serve you, Lord. I will worship you. Magugulat ka po, yung lagnat mo, bababa, mawawala. Kasi the Lord will renew your strength. Dahil naghahanap si Lord ng mga sasamba at maglilingkod sa Kanya. Serve God. Worship Him. He will renew your strength. Palalakasin ka. Magtatagumpay ka. Magpapatuloy ka sa iyong paglilingkod sa gawain sa Panginoon kasi naglilingkod ka sa Kanya. Yung iba sa inyo dito nanghihina na siguro, napapagod. Maraming factors bakit ang Christian napapagod. Now, hindi natin sinasabi na ang Kristiyano hindi na mapapagod. Nakakapagod din po. Napapagod din. Ako po, buwan-buwan, napapagod din ako. Kasi nakakapagod na. Lagi kang magpipray, nakakapagod, nakaharap mo lagi ang tao, na-absorb mo yung mga problema, nakakapagod. Pero bakit ang Kristiyano nakakapagpatuloy? Kasi kapag siya napapagod, siya ay nire-renew ni Lord. Ang lakas niya hindi galing sa Kanya, galing sa itaas. Pinapalakas siya ng Panginoon, kaya siya nakakapagpatuloy dahil siya ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. So yung strength natin is being sustained. Sinusustain tayo ni Lord for 20 years na ako po'y naglilingkod sa Panginoon. Maraming problema, trials dumarating, sufferings. Normal po yan. Hinampas na ako ng maraming bagyo, problema. Pero nakakatayo pa rin ako ngayon. Hindi dahil sa lakas ko. Wala akong lakas. Pero may sustento akong lakas galing kay Lord every day. He sustained me with His strength. Now, when you serve God, He will sustain you with His strength. Palalakasin ka ni Lord. Magugulat ka na lang. Kung nanghihina ka ngayon, mag-serve ka lang. Huwag mong isipin na, saka na ako mag-serve pag malakas na ako. I tell you, mapapalayo ka lang.
pag gano'n na ngayong katwiran. Saka na ako maglilingkod, saka na ako magsamba pag may gana na ako, pag malakas na ako. Hindi ka makakuha ng lakas nang nandun ka sa malayo. Ang kalakasan ay nasa presensya ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya kahit mahinang-mahina ka. Si Lord ang magpapasigla sa iyo. You serve Him and worship Him. Our strength is being sustained and our salvation is being sustained. I praise God for this. Yung kaligtasan natin, sinusustain ng ating Panginoong Diyos. Hebrews 1 verse 3, yung last part, ang sabi dito patungkol kay Jesus Christ, and He had provided purification for sins, means salvation for our sins. He provided salvation. And then, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Pagkatapos niyang iligtas tayo, ay umupo na ang Panginoong Jesus. Bakit? Finished work na, natapos na ang kanyang trabaho. Ligtas na tayo. At isusustain niya na lang tayo sa ating kaligtasan, mga kapatid. Here is the amazing thing, the good news. Nung tayo nga po ay mga makasalanan pa, ay si Kristo namatay para sa atin, sa pagmamahal niya, niligtas niya tayo. How much more na ngayong ligtas ka na, anak ka na niya, isusustain ka niya para manatili kang ligtas. Amen. Naintindihan niyo po? He will sustain you para manatili kang ligtas. Look at 1 Corinthians chapter 1 verse 8. He will also keep you firm, steady. I-maintain niya yung salvation mo to the end. So that you will be blameless. Salvation. You will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang buhay Kristyano, minsan nagkakamali tayo, nagkakasala po tayo. Yung iba madalas magkasala. Pero let me encourage you, brothers and sisters. Manatili ka lang sa faith mo kay Lord, please. Huwag kang gumib up sa faith mo. Just keep on believing the Lord. Trust the Lord. Believe on the Lord Jesus Christ. Siya ang magsusustain sa'yo. Paano kanya sustentuhan? Ang sustento ni Lord sa kaligtasan mo ay ganito. Where sin increase, grace increase all the more. Romans chapter 5 verse 20. Sa tuwing tayo magkulang magkasala, si Lord magbibigay ng sustento ng kapatawaran. Ibig sabihin, ang sustento ng pagpapatawad ni Lord para sa iyo ay maaasahan mo, hindi mauubusan ng kapatawaran ang Panginoon para sa iyo. Amen. Amen. We are being sustained sa ating salvation, mga kapatid. Kaya nga, every time you confess your sin, ay ikay patatawarin ni Lord. Yan ang sustento na maaasahan, hindi mauubusan si Lord ng kapatawaran until the day na ikaw ay haharap sa Kanya, kaya ka maliligtas kasi sinusustain ka ni Lord. Amen. Sinusustain ka niya at yan ang pinakakailangan na po natin, hindi pera. Di baling maubusan ka ng pera, huwag ka lang maubusan ng makatanggap ng kapatawaran sa Panginoon. As long as you have faith in the Lord, isusustain ka niya sa iyong salvation. Thirdly and finally, dito tayo magtatapos, our supply is being sustained. Habang nandito tayo sa mundo, may need po tayo, may supply tayo na pangangailangan. Pagkain, damit, tirahan, budget. At lahat po yan, kapag nag-serve tayo kay Lord, nagtiwala tayo sa Kanya, isusustain niya tayo. Siya ang best na taga-sustento sa atin, mga kapatid. Kung magkulang man yung mga earthly parents natin, that's okay. Bilang mga anak ng Diyos, huwag kayo, mga anak. Kung nagkulang man ang inyong mga magulang, naghiwalay man sila o hindi, ulitin ko, lahat ng tao ay hindi sapat ang sustentong maibibigay sa mga anak. Gaano man sila kayaman o makapangyarihan kasi tao pa rin sila. May limitasyon, may kahinaan, may pagkukulang. So mga anak bilang mga Kristyano, kung may pagkukulang man ang mga magulang, earthly parents, that's okay. Huwag kayong magdamdam. Mahalin ang trabaho natin, ang obligasyon ng mga anak, honor your parents. Mahalin ang mga magulang. Hayaan niyo po, meron naman tayong tunay na Ama na nasa langit na siyang magsusustento talaga sa lahat ng ating pangangailangan. Nehemiah chapter 9 verse 21, for 40 years you sustained them in the wilderness. Ito ang sabi ng prayer ng mga Israelites. Yung mga leaders nila nagpray sa Panginoong Diyos. At ang sabi nila, God, for 40 years sa wilderness, sa ilang, you sustained them. They lack nothing. Kahit po nasa disyerto po sila sa ilang, no, wilderness, wala pong mga
fruit-bearing trees noon, walang sapa, walang dagat, walang makain, pero hindi sila nagutuman kasi si Lord nag-sustain. Araw-araw may bread from heaven, manna, binibigay si Lord. At may tubig na malinis, binibigay ang Panginoon. Sinusustain sila ng Panginoong Diyos. And their clothes did not wear out, nor did their feet become swollen. Nung sila po'y umalis, tumakas sa Egypt, abay, hindi po sila kapag-impake ng maraming damit. Ang mga Israelita po ay hindi naman talaga mayayaman. At at that time po, kahit mayaman ka na pag may 2 o 3 pares kang damit. Hindi po kagaya ngayon na ang ating closet, di po ba isang kwarto, ang dami mong damit. Amen? Ako lang ang maraming damit. I believe ang mga Christians maraming damit kasi namimili tayo sa ukay-ukay. Di ba pag Christian ka na, gusto natin pa iba-iba ng damit? Yung mga, lalo na ang mga workers, no? Yung iba nagre-request, Lord, next Sunday ha, ibang damit naman. Kaya yung iba pumupunta sa UK. And that's okay. Ako rin po ay, yung mga suit ko ay galing sa UK. Imported. Pero halagang 50 pesos. 100 pesos. Hindi halata. Nasa nagsusuot naman yon? Di ba? Yung kakisigan, kagwapuhan, si Lord nagbibigay. Wala sa value ng pera. Yung iba nagsusuot ng libo-libong suit. Pero mukhang buaya. Sorry po. Kasi kinukurap. Di ba? Di baling halagang 50 pesos. Anak ka naman ni Lord. Amen. You see, so ang mga anak ng Panginoon, maraming damit. Amen? You see, marami tayong damit. Pero noon po, ang mga Israelita, abay, wala silang maraming pares ng damit. Nung tumakas sila sa Egypt, 2 pares, 1 pares, 3 pares na pinakamadami. And for 40 years, paulit-ulit yung damit nila. But here is the miracle ng pag-sustain ni Lord sa need nila. Yung damit po nila, hindi po nabubulok, hindi lumuluma. Praise God. Na-imagine ko yung klima sa disyerto po sa Arabia. Ang init-init. Pag ang damit pa naman na initan, talagang tumitigas din. Po ba? Kapag ang damit po ay natutukan ng araw, tumitigas, tapos mabilis siyang mapunit. But the miracle of God, talagang ang sabi dito, sila mismo nagpatotoo sa prayer, Lord, sinustain mo kami for 40 years. Hindi mo kami ginutom, hindi mo kami pinauhaw, talagang pinakain mo kami, Panginoon. They lack nothing. Their clothes did not wear out. Hindi nasira yung mga damit. Their feet did not become swollen. Lakad sila ng lakad, pero hindi po namaga yung mga paa nila. Itong pag-sustain ni Lord, yung pag-supply niya sa pangangailangan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga in Psalm 55 verse 22, ganito po ang ating mababasa. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. So mga anak ng Diyos, may mga worries tayo, may mga cares, may mga bills, may mga concerns. Alam ni Lord yan. Yung iba naglulong ng bagong damit. Alam ni Lord yan. Yung iba sapatos, yung iba bahay, pangbayad sa kuryente, tubig, matrikula, pamasahe. Mayroon tayong kanya-kanyang pangangailangan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ipagkatiwala mo kay Lord yan. Ihingi mo sa Panginoon and He will sustain you. Isusustain ka ng Panginoon. Amen. Isusustain ka ni Lord. Kapag ka nagsiserve ka, nagtitiwala ka sa Kanya, hindi ka niya pagkukulangin sa mabubuting bagay. He will sustain you. In 2 Kings chapter 4, pag binasa niyo po yun, verse 1 to 7, may story doon ng widow. Siya, ang kanyang husband po ay from the company of the prophets. Propeta ang kanyang husband. May 2 silang anak na lalaki. Ang problema, yung husband niya na servant ni Lord namatay. Kaya namatay na. Siguro sa katandaan. Ang situation po, when you read your Bible, 2 Kings chapter 4, okay? 2 Kings 4, verse 1 to 7. Ang problema, yung widow na ito, yung 2 niyang anak, may iniwanan yung husband niya na utang. Malaking pagkakautang yung propeta. Hindi sila makabayad. Naubos na lahat na meron sila, kulang pa rin ang pambayad. Kaya ang ginawa ng kreditor, yung nagpautang, pinuntahan sila sa bahay, sabi niya, Mrs., pag hindi kayo makabayad, yung anak mo na lang 2 ang pangbayad. Yun ang gagawin kong alipin. Now, sa Mosaic law po, hindi yun illegal. Legal po yun, dati. Kaya na pag hindi makabayad ng utang, ay yung pamilya mo, yung mga anak mo ang ipangbayad. Magiging alipin sila. For 6 years. On the 7th year, makakawala na yon. Okay, so quits na ang utang. Alright, so
ang propeta ay nakapag-utang, hindi makabayad sa panahon na yon. So, ang mga anak ng Diyos, alam nyo po, hindi ko kayo in-encourage na mangutang ha, pero ang katotohanan po yan, hindi porket Christian ka na ay hindi ka na makakapanghiram. May mga sitwasyon na mga ilangan tayo, lalo na yung mga mahihirap nating mga kapatiran, talagang kailangan silang manghiram. Kaya nga tayo na kung ikaw ay may kakayanan, abutin mo, tulungan mo, at huwag kang tumanggap ng collateral. Huwag kang gumaya sa mga unbelievers na sigurista na, sige, pautangin kita. Ano bang meron dyan? Gawin natin collateral. Sa Old Testament, ang collateral nila, yung kanilang kawali, kaldero, balabal, damit. Sabi ni Lord, pag may manghiram, mangutang sa'yo, huwag mo tanggapin yung collateral. Mamaya, nag-iisa lang yung damit niya, balabal niya. Kinuha mo pa, matulog yan mamalang gabi. Nilamig yan, walang balabal. Pag nag-pray yan sa akin, mananagot ka sa akin. Kung anong meron siya, kinuha mo pa. Tinanggap mo yung collateral, yung kaldero niya, nag-iisang kaldero, mahirap nga, kaya nga nangutang sa'yo. Tapos kukunin mo pa yung kaldero niya para makasigurado kang magbayad. Paano siya makapagsaing? Nangutang ang pambiling bigas, may bigas nga, wala mang kaldero. Okay, sabi Lord, huwag kang magpa-collateral. Kasi kailanman mga kapatid, sabi ng Panginoong Diyos, hindi tayo mawawalan ng kapatiran na nangangailangan. Okay? So may mga kapatiran tayong nangangailangan. And that's okay. Na sa sitwasyon na yon, kailangan nilang manghiram. So, kailangan nating magpahiram. Dito po ang servant ni God, yung propeta nakautang. Hindi makabayad. Yung wife niya, kasi namatay na siya, hindi makabayad. So lumapit yung wife, yung widow, kay Prophet Elisha, sabi niya, tulungan niyo po ako. Sabi niya, paano ako makatulong? Sabi niya, yung ano ko nga po, yung nagpautang sa amin, abay kukunin na yung 2 anak ko, hindi ako papayag, please tulungan niyo ako. Yun na lang meron ako, wala na akong husband. Kawawa na kami. Sabi niya, ano bang meron ka sa bahay niyo? Ang sabi noong widow, wala kami. Ang meron lang doon ay small jar of oil. Now, yung small jar of oil na yun, I believe, yun yung anointing oil ng kanyang husband na propeta. So maliit lang talaga yun. No? Para na siyang pabango ba? So maliit lang. Magkano lang yun? Hindi kasya yung pambayad. So ang sinabi ni Elisha, sige, magpahiram ka ng jar sa kapitbahay mo. Damihan mo ha, manghiram ka ng madami. So nanghiram sila at sabi ni Elisha, isarado mo yung pinto kasama yung 2 mong mga anak. Then yung jar of oil, yung maliit na jar of oil, ibuhos mo doon sa mga jars na hiniram. Punuin mo. Pag tuwing may mapuno, itabi mo. Yun nga po nangyari. So nanghiram sila ng maraming jars sa kapitbahay. Lahat ng kapitbahay, lahat ng tao malapit, hiniram yan po nila, indikutan nila lahat. So ang dami ng jars. So ang ginawa ng babae na widow, binuhos niya yung kanyang maliit na jar of oil, your anointing oil, olive oil, binuhos niya. Abay, hindi po nauubusan. Tuloy-tuloy yung supply. Hindi nauubusan. Napuno yung isang jar, tinabi. Next jar. Next. Buhos na buhos yung nanay. Hanggang sa, sabi ng nanay, meron pa ba? Anak, isa pa. Sabi ng anak, ma, wala na. Puno na lahat. Then, saka palang tumigil ang oil. Saka palang tumigil. And then, lumapit yung babae kay Elisha. Sabi ni Elisha, in verse 7 ng 2 Kings chapter 4, sabi niya, ibenta mo yung mga jar of oil, makakabayad ka na sa pinag-utangan mo, at yung matira, sapat na para sa'yo at sa mga anak mo. So si Lord, pag nagsustento, sapat-sapat. Amen. Ito ang sustentong sapat. Kaya love, yung mga pinagkautangan ko, hintayin mong mamatay ako, makakabayad ka din. Joke lang po. Joke lang po. Okay, so, lahat po tayo na nagtitiwala sa Panginoon ay tutulungan niya pag tayo lang ay lubos na magtiwala sa Kanya. Ipagkakaloob niya yung ating mga pangangailangan. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi ng salita ng Diyos, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Anong ibig sabihin nito? Sa lahat daw po ng need natin, magkakaroon tayo, having all that you need. Ibig sabihin, hindi ka pagkukulangin ni Lord, i-bless ka niya sa lahat ng need mo. But you have to take note, need, ang ipagkakaloob niya, hindi yung wants. Yung iba kaya malungkot kasi hindi need ang hinahanap mo, kundi yung wants, yung luho. Iba po yon. Si Lord po ay hindi siya nagbibigay ng luho sa mga anak niya kasi mapapahamak lang tayo, nagiging mayabang lang tayo pag luho ang ibibigay.
Di po ba? Cellphone lang naman kailangan. So sapat na yung may pang text, may pang call, may pang chat. Pero yung iba gusto pa, iPhone 16, Lord. Hindi na need yun. Want na yun. Gusto ni Lord, yung Nokia 3310, pwede na. Yung mga hindi naabutan yun, yung dipindot pa. You need. He will supply all our need, hindi wants. Di ba yung mga wants, yung high-end, cellphone. Kaya hindi binibigay ni Lord kasi yung anak niya nagiging mayabang. Pag may cellphone ng iPhone 16, kahit walang load, nilalabas. Panay picture kahit nasa church. Hindi ka tuloy nakafocus kay Lord kasi want ang iyong hinihingi. Kaya hindi binibigay ni Lord yung want kasi yung mayabang. Kaya ako nagpe-pray, Lord, yung pag binigyan ako ni Lord ng sasakyan, gusto ko yung need lang, yung makakatakbo lang. Hindi kailangan yung gwapo kasi pag binigyan ako ng 4x4, maganda, gwapo, abay, ang yabang ko na siguro paglabas nung... Pag walang nakakita, di po ba? Tingin ko, yayabang po ako. Pag baka may makasagi, oy! Sumasagi, may pambayad ka ba niyan? Yayabang ang Krisyano, pagka-want. Pero pag need, tingnan nyo yung mga sakyan ko, laging luma. Former ex-taxi, talagang luma-luma. Kaya kahit nagasgas na ng gusto, ginano-ganon lahat, sabi ko, okay lang yan. Wala pero bulok talaga yun. It's okay. Ang malaga makatakbo. You see, gusto ni Lord na isupply yung need natin, hindi yung want. Magsustento siya, hindi siya magkukulang. Kaya feeling mo nagkukulang ka kasi want ang hinahanap mo. Pero may hiningi mo, 3 palapag. Lord, wala kaming bahay. Please, bigyan niyo kami 3-story. Meron ka naman yan. Row house. Bahay pa rin yan. Amen? Bahay yan. Yan ang need mo, may matutulog. Si Lord nga, walang matutulugan eh. Wala nga siyang bahay, nangungupahan lang siya. May gustong maging disciple, Lord, I want to follow you. Sabi ni Lord, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nothing to lay his head. Wala nga akong unan matutulugan, wala akong sariling bahay. Sabi ng Panginoon. Ang tayo may unan naman, may inuupahan, may ayos namang bahay. Abay, nag-ano pa, Lord, bakit ganito lang kami? Come on, church. Hindi nagkulang si Lord sa iyo. Amen. Hindi nagkulang. Enjoy natin kung anong meron. Wala kaming lote, wala kaming sariling bahay mag-asawa, pero nakatira kami sa church, sa taas. Ini-enjoy ko ng gusto yon. Di po ba? Safe na safe kami. Nasa taas ng church eh. Ayan, libre pa kaming kuryente, libre kaming tubig, libre lahat. O ba't ka pa magde-desire ng... Kaya sabi ko sa iyo, huwag nang mangarap ng bahay, lote. Mayaman na tayo sa heaven, may mansion na tayo doon. Okay na to. Okay na ito, kasi pastor tayo. Yung mga kapatiran natin, yun, kailangan nila ng bahay kasi dadalaw tayo sa kanila. Amen, mga kapatid. Ayan, kayo pinagpipray namin magkaroon ng bahay. Ganyan. Pero kami mga pastor, sa church lang, pag nagkaroon ng bahay ang pastor, bihira na lang pumunta sa church. Kasi andun lagi sa bahay niya, uupo-upo sa sofa. Ganda. Anyway, so makontento. Si Lord hindi nagkulang sa lahat ng need. Alam ko overtime na pala talaga tayo. Last verse na lang, okay? Isaiah 46, verse 3 to 4. This is very important. Sabi ng Panginoon, listen to me, you descendants of Jacob, all the remnant of the people of Israel, you whom I have upheld since your birth. Sinustentuhan ni Lord ang Israel, ang mga anak niya. And have carried since you were born, even in your or to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Alam niyo po kung ano nakakamangha kay Lord? Bakit siya makakapag-sustain sa lahat ng need natin? Kasi siya ang Diyos na totoo. Makapangyarihan. Hindi siya nagbabago. Hindi po siya tumatanda. Ang bayang Israel, sinasabi niya, mula pagkabata ninyo, ako na ang nagkarga. Ako na ang nagsustento sa inyo hanggang sa tatanda ka. Sabi niya, ako pa rin ang magsustento. I am He, I will sustain you. Hindi nagbabago si Lord. Hindi kagaya sa tao. Listen to this, lalo na sa mga anak at mga magulang. Ang mga magulang, kahit gaano kaganda ang puso, ay mayroon po silang hangganan. Pag mga estudyante, maliliit pa lang, nasustentuhan nila. Pero pag tumanda na po yan, wala na yung trabaho, wala na pinagkakitan, hindi na nila kaya. Magkakaroon ng reversal of role. Okay? So, yung parent na ngayon ang kakargahin, yung parent na ngayon ang susustentuhan ng mga anak. Babaliktad ang sitwasyon. Amen. So, listen, children, Christian children, obligasyon natin yan. Design ni Lord yan. Lalakanin mo, nung maliit ka pa, you were helpless,
Si papa at si mama mo ang nagpapalit ng diaper mo. Pinapaypayan ka, binibigyan ka ng masustansyang gatas, binibihisan ka, hindi ka pinapalamukan, hinahanapan ka ng magandang school hanggang makagraduate ka. Nagsustento sila sa'yo. Ngayon, darating ang panahon, pag sila naman ang tumanda, magbabaliktad kayo ng sitwasyon. Sila naman ang magiging bata, helpless. Ikaw naman ang magsustento. Huwag kayong magalit ha, ma-open mga matatanda. Ang totoo po niyan, yan ang design ni Lord. Pag tumanda na ang tao, para na siyang bata. Bakit? Una, makakalimutin na siya. Tapos, hindi siya nakakabangon. Hindi na siya nakakabangon yung matandang-matanda. Kaya ang mga anak na ngayon dapat ang magbubuhat. Hindi niya na kayang bihisan ng kanyang sarili. Kaya ang mga anak dapat ang magpalit ng diaper. Bibili ng diaper. Magsusustento ng perang pambili ng need ng kanilang mga magulang. Hanggang sa gumraduate ang mga magulang. Amen. Ano yung gumraduate, Pastor? Hindi man nag-aaral. Ibig ko sabihin ng gumraduate, yung mga magulang natin, pag gumraduate sila, isusuot nila yung pinakamagandang damit, magme-makeup, magpuprosesyon, at ililibing. Now, that's important. Bakit? Nung tayo, ang mga bata pa maliliit, yung mga magulang natin, gabi, katyaga, kasipag, nagtrabaho, lahat-lahat para lang maitawid yung graduation mo. Binuhos niya lahat para makapag-aral ka, makagraduate ka. Hindi siya tumigil hanggat hindi ka nag-settle down ka nakagraduate ka. Kailangan mga anak bumawi. Pag nagpalit na ngayon na ikaw na ang graduate, pag tumanda na si mama at papa mo, abay pag-graduatein mo rin naman ng maayos. Time will come, hindi nila kayang bumangon, wala na silang pera. Ikaw magsustento. Dalhin mo na sa pinakamagandang hospital. Kasi nung estudyante ka, pinakamagandang school ang gusto niyang mapag-aralan mo. Nung matanda na yung mama mo, ay pwede niya na sa tabi-tabi. Anong klaseng Kristyano tayo, di po ba? Pananagutan po natin yon. Ibalik mo yung pag-aaruga sa mga magulang. I-supply lahat ng need. Pinakamagandang gatas, huwag tipirin. Kasi nung estudyante ka, hindi ka tinitipid ng parents mo. Amen. Amen. Wala na nag-amen. Marami kasi mga anak na hindi naisip yon na magpapalit pala ng role, pag tumanda na pala mga magulang, helpless na sila, parang bata, papagraduating ko pala. Ibig sabihin, isustento mo lahat ng need nila. Don't worry, gagraduate din yan. Yung iba nga lang, matagal gumraduate. Di ba matagal gumraduate? Ibig sabihin, matagal mo makasama. Yung iba, mabilis gumraduate. Wala nakakaalam kung kailan gagraduate ang magulang. So habang pag-graduate pa lang, pag may edad na, ibuhos lahat ng suporta. Magsakripisyo ka. Di ba ang mga magulang, nung mga maliit pa mga anak, kahit di ba hindi sila makakain para ang mga anak lang mauna. Ngayon, mga anak, pag yung mga magulang nyo may tanda na, wala nang kakayanan, di baling ang anak ay maubusan ng budget, mahalaga yung mga magulang ay mauna. Amen. Amen. Support your parents. Pag-graduatein mo. Patapusin mo. Alalayan mo. Suportahan mo. Nagkakaroon ng reversal of role. But here is the good news. Ang ating Diyos, hindi niya kailangan magpasuporta. Walang reversal of role. Sabi niya sa Israel, nung bata pa kayo, ako ang nagsustento sa iyo. Hanggang tumanda kayo, ako pa rin nagsustento. Never na nagpasustento ako sa inyo. Hindi tayo nagbaliktad ng sitwasyon. Kasi ang Diyos hindi tumatanda. Ang Diyos hindi nangihina. Ang Diyos hindi nauubusan. Amen. Amen. Sa 20 years ko pong paglilingkod kay Lord, never pa si Lord ang humingi sa akin ng tulong at sustento. Never siya nagsabi, Jeff, ikaw naman tumulong oh. Tulungan mo naman ako, Never pang nangyari yon po. Laging ako, araw-araw ako, mula pa noon hanggang ngayon for 20 years at hanggang sa tatanda't mamatay ako, laging ako ang tutulungan ni Lord. Laging ako ang kanyang susustentuhan. Dahil ako ang laging mangangailangan. Ang aking Diyos hindi tumatanda. Ang aking Diyos hindi nangihina. Ang aking Diyos hindi nauubusan sapagkat siya ay buhay na Diyos. Amen. Siya ang makapagbibigay ng sustentong sapat, maasahan, hindi mauubusan. Tayo manalangin. Father God, salamat po.